Ako ay nais ko munang magpasalamat sa ating mga kaibigan na naganyaya sa ating ngayon na maging bahagi dito sa ating ginagawang university. Nais ko pasalamatan ang matagal ko ng kaibigan ang kinikilala ng may pagrespeto ang Secretary of the Cabinet, si Manong Johnny Basto, for inviting me. Maraming salamat. At ganoon din sa ating mga naglilingkod sa pamahalaan ngayon, ang dating Speaker at kahit din ng Davao, si Speaker Congressman na Pantaleon Demo Alvarez, and of course, ang ating kaibigan na nagpresenta kanina ng budget process, budget procedure, si Congressman Sid Kuma. Dito rin ang aking nakasama ng huling kampanya, si Authority Secretary Harry Roque. At sa inyong lahat, nagulat ako sapagkat wala akong inaasahan ganitong kainit na pagtanggap. Ang huling punta ko rito sa Davao ay noong inauguration of taking ni Vice President Inday Sara Duterte. That was the last time I have visited Davao. And when I got the invitation to be here present today, take part in our Leaders Forum, I immediately said yes, because I cannot say no to a friend, especially kay Manong Johnny Basto. And I told him, no message, kaya kung Manong John, I will go straight to the venue, but please, I do not know anybody there, except you, of course, LPRD, simply because I do not know what to expect. And I'm not the type of person who makes expectation na siguro ganito, siguro ganito. But nung ako po ay nandito na sa airport Calama, naramdaman ko yung init ng pagtanggap ng mga taga-Davao at yung mga kapwa ko humigit na rin sa Davao. Naririnig ko rin, uy, si Atty. Dick yan, si dating ESB yan, bakit kaya siya naririto? Buti ay naririto siya, kasama na natin siya. At nais ko pong sagutin kung bakit ako naririto ngayong hapon. Sapagkat nakalagay doon sa isang post na aking nabasa, ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. And precisely for this reason that I am here, because your friend, Vic Rodriguez, is not for sale. And this is also, I believe, our message today. All leaders, when we go down and go back to our respective places, to cascade all the way to our friends, our neighbors, our families. Wag po tayong papasilaw sa kaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga firma. Napakahirap tumahimik at manahimik, sapagkat ang ninalapastangan ay ang ating saligang batas. Ang ninalapastangan ay hindi lamang ang ating kinabukasan. Higit pa riyan ang kinabukasan ng ating mga anak at ng mga susunod pang saling natin. Our signatures, they are not for sale. Our person, our character, our integrity, our dignity, we are not all for sale. Kaya tayo nandito ngayon sa Davao upang pag-usapan itong mga taong ginagamit at pinulustay ang pera sa kaban ng bansa upang napastanganin ang ating saligang batas, upang napastanganin ang ating layang Pilipino, at upang napastanganin ang darating pangsaling natin. Ako ho ay kasama ninyong tumitindig, sapagkat matagal na ho ako rin tumitindig. Humarap po ako sa napakaraming tao. And again, let me just put this in proper context. I'm not here in front of you to attribute any greatness to myself or on myself. Wala. Hindi ko sinasabi na ako ay ganito o ganyan. Subalit hindi rin naman may tatanggi na humarap po ako
sa napakaraming tao at ginawa yung aking trabaho yung huling pagkatapos na halalan ng 2022. Kaya ako, pakiramdam ko hanggang ngayon, sa araw-araw may mga tumatawag sa akin. Mula iba't ibang lugar. Nagtatanong ano ang nangyari, ano ang ating gagawin, tama ba itong bibirma kami, etc. etc. So itong mga tao ito ay yung mga nagtiwala nung nagsimula kaming lumaban at simula ng kampanya at hanggang sa yun nga ay naging nanalo na. Kaya po ay history. Ito po yung bahagi hindi lamang 31 million Filipino people who entrusted the trust, respect, and hope nung tayo po ay umaarap sa inyo. Ito po ay buong bayan ng buong Pilipinas ng buong bansa. Hindi ko masagot because I have no means to provide any assistance, any help. But, kagaya na ako ng sinasabi ko, hindi ko naman hiniling na ako ay mapunta kung nasaan man yung aking posisyon sa lipunan ngayon. Kagaya ko ngayon, hindi ko naman hiningi na ako'y mapunta rito ngayong hapon at makasama kayo. Ito po ay pagkakataon ng mga inuugnay talaga ng panahon na tayo ay magsama-sama muli sapagkat muli na naman sinusubukan ang ating saligang batas, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod nagsama-sama, ang ating tema ay unity? Ang tsa ba, ang pagyustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? I feel responsible because I have met many people. I have convinced many people, many leaders to support my candidate then. And ito na nga po tayo, subalit marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon. Ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung paano manatili sa kapangyarihan at paano higit pang gustahin ang kaban ng bayan. Kaya ako dito sa All Leaders Forum, kasama po ninyo ako. Agapay po ninyo ako at naninindigan kasama ninyo. Nakakatakot sapagkat iba na ho ang ating panahon ngayon. Sino ba naman ang hindi makakaramdam kahit man lang konting kaba kapag ganito ang uri ng politika at pamumulitika ng mga nasa pamahalaan. Nariyan, nakita ko kanina si Lorraine, si Eric, ang ating mga kaibigan sa SMNI. Di na tayo pinagalangan lumayo. Mga biktima rin ho yan sapagkat pilit binubusalan ang lahat ng nagsasalita ng bawat katuhan. Pero hindi mangyayari dito sa Davao. Kaya nga ako dito sinimulan itong Leaders Forum sapagkat dito hindi kayang bilhin ang mga mamamayan dito sa Davao. Hindi kayang pusalan ang mga katuhan. At dito sa Davao, hindi tayo natatakot, hindi tayo natatakot, at hindi tayo pagpapasimula. Nais ko rin po kayo itong congratulate lahat sapagkat malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulo ngayon. Yung ating pong crowd ngayon doon sa ginagawang sa isang ginagawang kasalubuyang pagpupulo. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubos. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present ngayong araw. Araw ng mundo, araw natin sa mga pamilya, kaming mga macho at mga Ginoo, araw ng paglalabas, subalit naririto tayo ngayon sapagkat voluntaryo tayo manindigan, ipaglaban ang ating sariling batas at huwag tayong pumayag lalapas tanganin ng iilan ang ating bansa, ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak. Kanina ko ay nagpresenta si Congressman Sid noong proseso ng budget at pinalinahan din niya po roon yung mga
related constitutional provisions. Kung bakit nagmumula sa Congress ang budget, ano yung pwedeng hindi gagawin, ano yung maaaring pag-usapan, at ano lamang yung limitasyon ng pamahalaan. At bukod doon, mainit na pinag-usapan din. Itong topic na ito, talagang malapit sa puso ko. Dahil ang dami ko nakausap, justices, incumbent, retired lawyers. Kaya kung alam ninyo, tayong mga abogado dapat namumuno sa usapin ng charter change. Whether you are for or against charter change, dapat tayo namumuna upang balagtasin ito at pasimplihin ang usapan sa mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat kung tayong mga abogado, ahayaan nating lapastanganin ang saligang batas kung saan din kami nanumpa bago kami tagapin at magkaroon ng role of attorneys. Naparapat siguro, isurrender na namin yung aming lisensya ng pagiging abogado kung hindi kami titindig at pagtatanggol ang ating sarili. We are not attacking any single personality here. Tayo po ay issue-based. At hindi maiiwasang maging politikal sapagkat ang nag-uusan ng mga usaping charter change ay mga nakapaloob sa strukturang politikal. Kaya hindi pwede sabihin pinupolitika ang charter change. If we really want a people's initiative, leave the initiative to the people. Hindi po yung sinabi kanina na private initiative. Hindi vested initiative ng mga vested interest groups. Kaya nabanggit ko yun dahil nauuso yung firma at dami ko rin yung kaibigan. Mahal ko rin itong mga kaibigan mong ito. Kaya naman ang magawa. Sapagkat compelled po yung attendance nila doon sa ginagawa ng pagtitipon ngayon sa Manila. Sige lang, pero siguro iwasan na lang yung pagpirma ng attendance sheet sapagkat yung attendance sheet nakakasiguro tayo malamang i-attach yan doon sa petition later on for charter change. Hindi po yan yung people's initiative na sinasabi na sa atin. Malinaw po doon sa section 16 of Article 13 ng ating saligang batas. Nauugnay po yan sa budgeting process at sa pinag-uusapang tsa-tsa. The right of the people, tayo po yung and their organization, yung mga iba't ibang organization, to be represented and take part in efficient and responsible participation at all levels of social, political, and economic decisions shall not be abridged. Nasasalig ang batas po yun. So yung ginagawa po nila na pagpapapirma ng blankong papel, ilalagay mo yung pangalan, ilalagay mo yung address, ilalagay mo yung presinto at yung pirma, attach po nila sa petition. Hindi po yan yung people's initiative na nakasaad sa ating saligang batas. At na-desisyon na rin po ng Korte Suprema yan. Maraming beses na, 2 kaso. At ang sabi ng Korte Suprema yan, ang totoong people's initiative, bago ka magpapirma, kinakailangan ng petisyon mismo ay pinababasa, nauunawaan ng mga taong pinapipirma. Sapagkat ang pirma po natin is an affirmation na nabasa mo yung inalaman ng dokumentong pinirmahan mo at tinitindigan mo na sang-ayon ka o nararapat lamang na susugan yung dokumentong pinirmahan mo. Hindi yung pinirma ka kung hindi kita bibigyan ng ayos. Hindi kita bibigyan ng ayuda. Kung sasabihin sa inyo, Congressman, wala kang medical assistance. Pagod tayong tumayag nun. At sa tingin ko naman, dito sa pagwagang ito, tayong lahat ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Kausap ko si Manong Jun. Ang ating layunin ay balangkasin yung mga usapin na bumabalo sa ating lipunan ngayon. At meron tayong obligasyon, pagbalik natin sa ating mga lugar, sa ating mga pamayanan, ay paliwanag sa tao kung ano yung natin nararapat gawin. Huwag po tayong patakot, nakakatakot kung mag-isa ka. Pero sa araw na to, ang dami pala natin. Kaya hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat magpatakot. Nabanggit din mo kanina, let me just daanin ko lang, yung Philippine Development Plan at yung medium term
financial framework. Yung po, binabalantas po yun, if I am correct, OC. Mga eksperto po natin sa birokrasya ang gumagawa natin. Kaya yun, medyo may pagkasaglaran po yun, sapagkat po yun, hindi lang binunot ng basta sa hangin. At itong taon ko, gusto ko, project ko, anyway. Meron po talagang planning. Philippine Development Plan, kung saan tayo dapat naroon na by 2030, 2035, 2040, 2050, kung saan tayo dapat luto. Yung po ay dapat rin-respeto. Hindi po yan pagdating ng BICAM, you're just trading horses. O sige, lagyan mo ko ng ganito, bibigyan kita ng ganito. Eh bakit pa po tayo nagkaroon ng mga magagaling na tao sa pamamagitan? Yun po ang kulang sa mga nangyayari ngayon. Ang kailangan natin, yung sinseridad ng pamahalaan. Ang kailangan po natin, ang gobyerno nakikinig at sensitive sa sinisigaw ng mga ordinaryong mamamayan. And again, ang daming beses na ho, at alam naman din siguro ninyo, yung mga naganap, mga po ay bahagi pa ng pamahalaan, maraming beses din po akong tumindig. At maraming beses po akong hindi sumang-ayon sa mga bagay na sa tingin ko ay hindi makakabuti sa ating pamahalaan. Ginawa ko po yun sapagkat I feel responsible, as I said early on, sa 31 bilyon na higit na naniwala at umasa na tayo ay maglilingkod ng tama. Ang sabi ko nung naroon pa ako, hindi na balik yung batikusan, hindi na balik sinisiraan ako, but hindi rin ako sasagot sapagkat ang dami kong trabaho at maraming mga importanteng bagay na iniatas sa akin. Balik sinabi ko, yung mura ng ilang tao, yung pagmumura sa akin, yung galing sa akin ng ilang vested interest, kaya ko yun. Pero pagka ang 31 million na at yung 114 million Pilipino ang galing sa akin, hindi ko kakayanin yan at hindi ko matatanggap ko. Kaya ako ay muna pala tumindig na. Dahil utang na loob po ng kahit sinong pamahalaan na kung saan sila naroon ngayon, dapat ay makinig, dapat paggustahin ng pondo ng pamahalaan at higit sa lahat, huwag lapastanganin ang ating saligang batas at huwag basta-basta ayaw papayag kapalit ang ilang ayuda, ayos, or medical assistance. Lamang po, ako'y papasalamat sa napakainit ninyong pagtanggap at ako ay kaisa ninyo. Again, I am in Davao because just like Davao City and the Davaoenos and just like you, I am not for sale. Once again, palakpakan po natin. Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, maraming salamat. Attorney Vic, for amplifying our voices, showing us strength and encouragement to not be afraid to voice our opposition, especially to those who are against those who try to maneuver the Constitution for their selfish interests and ulterior motives. Once again, palakpakan po natin. Attorney Vic Rodriguez. At this point in time, let's all discuss and be enlightened and be more aware of the complexity